Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor, Berzano TV 2.0. At samahan nyo guys, nagmuwa ng reaksyon at komentary dito sa loob at labas ng Kalingap. At ngayong araw guys, i-react po natin yung interview ni Vincent Calyada na may pamagato, Edu labis ang pag-alala sa kalagayan ni Beyonce. Although matagal na to guys, pero gusto ko tong ma-react at gusto kong makita yung response ni Papa Edge during this typhoon. Kasi sabi nila, makikilala mo yung tao, yung tunay na tao, sa panahon ng kagipitan. No, kung panahon ng kagipitan, doon kanya tutulungan. At dito, syempre, alam naman natin na nagmamahalan si Beyonce at si Papa Edge. So, dito makikilala natin ng lubusan si Papa Edge. Kaya gusto ko tong i-react, guys. No, kahit medyo huli tayo, no? I think 4 days ago na to. Pero still, let's try to react this. Syempre gusto ko munang batiin guys, syempre ang ama ng Kalingap, no? Always support kay Kuya Bal sa live at upload niya, no? Ang ama ng Kalingap, always support guys. Syempre ang nag-iisang ina at co-founder ng Kalingap na dapat respetuhin at dapat suportahan even yung kanyang upload at live. Syempre ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. Syempre shoutout din po natin, syempre ang nag-iisang direktor ng Kalingap na nagpapa-viral dito sa Kalingap. Of course, nag-iisa Kalingap Proud. At supportahan din po natin at i-marathon din po natin sana guys, no? I-marathon din po natin yung upload or live ni Kalingap Edu. Sa lahat ng mga supporters ng EDSI, sana po supportahan din natin yung upload at live ni Papa Eds. No, search nyo lang po yung Kalingap Edu. No, supportahan po natin, no, at kailangan ni Papa Eds sa kanyang pag-scout o pag-charity. Anyway guys, gusto ko muna i-shoutout yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. Especially sa lahat ng mga kababayan natin, no, sa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo at syempre yung mga kapwa OFW natin, ingat-ingat po kayo dyan. At syempre sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan at sana po just relax lang po. Sit down. O iba ata papatulog siguro sa mga oras na to guys, patulog ng iba dyan. Iba naman bagong gising, so tamang-tama po ito, no? Bago tayo matulog, so samahan nyo na mag-react. Marami tayong matutunan dito. At the same time, sa mga bagong gising, no, always don't forget na magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng chance at mabuhay, no, sa araw na ito. At binigyan tayo ng Panginoon ng malinaw na kaisipan. Anyways, Skyway, gusto ko munang i-shoutout guys. Shoutout po natin yung mga nag-react sa last live video reactions natin. Sana wag po kayo mag-skip sana. Berzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys at simulan natin to, tara. Nabaha ba? Grabe bro, muntikan na yun. Sa taas nun, ganito yung sa grabe, ganyan ka baywang na yan bro. Ganito kataas yung baha. Yung bahay namin, medyo mataas pa ng konti, ganito na lang. Abot na. Mataas yung, medyo elevated yung bahay. Pagka umigay na lang, tinaasan yung pagkagawa. Kasi lubog kami din. Sobrang hirap nung sitwasyon ng gabi, kakatakot na alas 2 na yata, hindi tumitigil yung ulan. Hindi, ibig sabihin, hindi ka pa natutulog ng mga oras? Nag-live ako noon habang kasi di ako makatulog talaga eh. Di ko alam ang gagawin ko. Parang ganyan din kami pag sa amin nung pag umuulan sa lugar namin. Kasi bahay namin, nasa dulo kami. So, tabing creek talaga guys. Yung pinaka-creek,
Pag umuulan sa amin, talaga ako kahit ako di ako makatulog. Yung tatay ko hindi rin natutulog, nakabantay kami kasi anytime pag dumampas yung tubig, baka bumigay yung bahay namin kasi nakikita na naman kami guys sa tita ko. So may ginawa kaming bahay dun sa likod. Kaya lang yung bahay namin is creek talaga. Yung mismong drainage, ganun. So, pag talagang maapaw yung tubig, talagang kinakabahan kami. Pero awan ng Panginoon, nakasurvive naman kami. At ako, naiintindihan ko si Papa Eds kasi naranasan ko yan. Ano lang, siyempre para medyo tayo alert dun sa sa mangyayari. Hindi tayo Parang hindi magkampan ka agad, Kasi mahirap ka mamaya. Dumalim din yung mga gamit, yung mga Bigyan tumas talaga ang tubig. Oo, yung mga gantas, yung mga siyempre. Yung safety ng family. Yes, unahin mo na So yun, matanong lang ako, kinamusta ka ba ni Beyonce at that time? Ikaw, kinamusta mo ba si Beyonce? Hindi kasi, brown out sa kanila. Ay, brown out sa kanila. Pero, andun yung yung worry mo sa kanya. Nag-aaral na naman tayo kay Beyonce. Chinat ko siya, pero hindi siya agad kasi brown out sa kanila. Naintindihan natin kasi, malayong lugar na ito ka, medyo, pagka ganong area, konting ulanin, sira na brown out. Hindi agad na. Grabe, napaka, risk talaga nung lugar ni Beyonce. Malayo talaga. Tsaka nakita niya naman daan nila Beyonce. Pag di ba sa live ni Kuya Bal, nakita ko, pag dumaan, guys, tapos naabutan ka ng sobrang lakas ng hangin. Yung mga puno doon, pag nagtumbahan, di ka makakalabas ng buhay doon, guys. Naku, palakasan ng loob. Totoo, guys, Di agad naka-reply siya. Pagkasunod araw, kinamusta ko naman siya. Pero kinabahan ka. Kasi lapit nila sa dagat. Maganda sinabi ni sabi ni Vincent Calyada, pero kinabahan ka naman. Kinabahan ka, sabi niya. Sabi ni Papa, oo naman. Ang sabi ni Papa, oo naman. Tinatanong pa ba yan? Parang ganun guys, Tuloy natin. Pero kinabahan ka. Kasi ang lapit nila sa dagat. Kakailaw lang sa kanila kahapon. Kakailaw lang. So, naging ka ba? Naging okay ba yung pakiramdam mo nung nalaman mo? Na-relax ako nung nakikita ko yung mga vlogs minsan. Iba na sila Kuya Bal, sila Dr. Lab na mahigit lang, yung nabasa lang yung ganun lang nangyari. Hindi masyado yung sa dagat. Hindi masyado naglakas. At saka, buti na lang talaga at safe ang lahat. Tapos, lalo na siya. Kinabahan ka ba? Grabe guys. Alam niya, simple lang yun. Pero pa sa akin, mabigat yun. Alin doon sa Mars? Tingnan nyo guys, painggan nyo. Ganda sinabi ni Papa Ed. So, lahat. Tapos, lalo na siya. Tingnan nyo guys, lalo na siya. Yung pagbibigay ng emphasize ni Papa Eds kay Beyonce dito, para sa akin, the best yun. Ito guys, the best to. Ulitin natin. Natin. Safe ang lahat. Tapos, lalo na siya. Safe lahat. Tapos nagbigay siya ng quote na, lalo na siya. Dito maramdaman mo guys, mahal na mahal si Beyonce. Kaya pala papatawag siyang love. Yeah guys, ang point ko na dito, ina-emphasize lang natin, talagang mahal niya si Beyonce. Walang duda yan guys. Wala lang talagang aamin. Di ba guys? Tuloy natin. Naklapatin nga. Lalo na siya. Kinabahan ka ba? Siyempre kakabahan tayo. Siyempre, wifi mo yun. Importante sa atin. Lahat. Importante sa atin, sa iyo. Marami nagmamahal din ka. Ako medyo, nung alam ko na, marami naman magtitingin sa kanya kahit hindi tayo makapunta din basta. Alam nyo guys, medyo, ewan ko kung tama ako, Ang analyze ko dito kay Papa Eds, maganda yung ugali niya. But sa Marzano, hindi siya siloso. Totoo lang guys, hindi siya siloso. Yung tipong taon na siloso. Sabi nga niya, mahal natin lahat. Mahal natin. Kasi sinasabi niya rito, minamahal siya ng lahat. Kumbaga, hindi siya pa talagang ganun ka-possessive or obsessive. Tama? Possessive. Parang ganun. Kasi may mga lalaki possessive. Kahit nga yung posted ng Meralco, pinagsisilosan May ganun guys, pero siya ako nakikita ko dito kay Papa Eds,
Yung ugali niya, guys hindi naman pa no. Nakikita ko sa ugali siloso. Ang pangit kasi sa lalaki pag siloso. Actually, isa sa mga pinakapangit na ugali para sa akin, guys lalaki, especially sa lalaki, yung sobrang siloso. Nakakasira ng relasyon yan. Sa mga payo ko sa mga lalaki dito na nakikinig ngayon, huwag kayo masyadong seryoso sa asawa nyo. Na pag nagselos kayo, nambubugbog kayo, nanununtok kayo. Di ba? Nako po. Kaya yung mga lalaking siloso, mga tanga yan Pag kayo magsilos, lalo pa naging asawa mo, nag-girlfriend mo, huwag ka magsilos. Ipakita mo yung trust. Kapag ang babae, pinaramdam mo na yung trust mo nasa kanya, mag-iingat yan, hindi kanya lolokohin. No? Not unless masama lang talaga isip mo. Kaya sa mga babae dyan, mga dalaga, kilalanin nyo maigi yung mga naniligaw sa inyo. Tignan nyo kung siloso ba hindi. Mamaya, pogi-pogi. Gusto nyo, pogi, laki ng katawan. Yung pala, siloso. Tapos pag konting lang, kahit pinsa mo, kinakausap mo, bubuntaling ka. Maghanap kayo katulad ni Papa S, hindi siloso. Totoo yan, guys, ako sabi sa inyo, no? Pero syempre, ang iba kasi yung nagsiselos ka sa sobrang seloso. Seloso kasi to the degree, mataas kasi level ng seloso Pag sinabi mo, ayan, masyado seloso yan. No, mataas ang degree. Pero yung nagsiselos ka, just a normal feelings. Ibig sabihin, pag nagsiselos ka naman, mahal mo siya. No? Siyempre, simple selos lang. Pero kasi pag selos, nanununtok Yan, mali yung guys. No? Hindi ka mahal nun, layasan mo yun. So anyway, tuloy natin. Titingin sa kanya kahit hindi tayo makapunta rin basta. Kumbaga, alam mong mayroon at may sa kanya tutulong. Kasi yung dun papunta sa kanila, ang delikado din kasi medyo may malalim na part dun Baha, di ba? Tsaka yung mga puno-puno dun, Vincent, ang tataas. Pag bumaksak yun, hindi ka makakadaan. Ang bigat-bigat pa naman ng puno. Mahirap dun. So, hindi ka stranded ka doon kapag kasi malalim ng baha doon. Sinubukan nila Dr. Lab pumunta doon nung una. Hindi natuloy kasi yun nga, hindi kayang suungin yung baha. Napakalalim yung oras ng bagyo. Kaya ang pinakano talaga doon, kanya-kanyang kanya-kanyang ingat muna. Tapos pagka medyo okay na, saka na lang action. Action. Kasi dapat talaga papaupain mo muna bago ka mag-action. Kasi mahirap na. Paano pa sa pagkaano mo, di ba? Kasi yung mga sakit ba sa kukuha sa tubig, yung mga diba? Mahirap magsuong dyan. Yung leptospirosis. Napakatindi niyan, guys. No? Pag may may sugot kayo sa paa. Tapos pupunta kayo sa lugar sa mga estero. Meron din akala nila malakas yung immune system nila. Pero pag na-tsempohan ka nung ihi ng daga, pumasok sa katawan mo, patay ka niyan, guys. Ang tindi niya, maraming namatay sa atin yan, sa Pilipinas. I don't know kung may gamot dyan, pero as far as I know, konti yung taong nakakaligtas sa leptospirosis. Kaya pag kumaari lang naman, kung may iwasan, wag maglaro sa baha. Pero kami nung araw, guys, nakakalaro kami sa baha nung bata pa kami. Talagang siguro dahil konti yung mga daga. Ngayon kasi sobrang overpopulated na lalo sa Maynila, lalo na sa mga city, ang daming daga na nagkalat. Di ba? Tumitira sa imbornal yan, tapos pag bumaha, yung ihi nun, ayan na, patay ka talaga. Kaya, nako po, grabe. Kaya ingat-ingat po kayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Ikaw mapahama. Kailangan maging matalino sa pag-action o paggalaw. Tama. So ang Kalingap Edo ba? Ano ba yung naramdaman mo yung that time na ganitong may sako na grabe, yung maraming pininsala talaga ng mga kababayan natin na naghihirap? Ano yung naramdaman mo, bro? Ako na siyempre yung mga tao dito natakot, kasi siyempre maraming halos ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong ng experience. Simulat high school pa yata yung huling experience ko ng ganito kalakas na baha. At siyempre nung ko talaga nung ako mismo na ako mismo nakaramdam ng medyo takot na hala.
hanggang kailan stop tong ulan na to. Sabi niya nasa gitna pa lang yung yung bagyo. Pero parang kalahati na paano kung yung ulan na yun nagdiretso hanggang ngayon kasi sinabi baga nung pag-asa hanggang ngayon. Mahigit nag-stop na. Tapos nung oras na yun, medyo talaga nakakatakot kasi maraming nangangailangan doon sa amin, daming nirescue yung tao. Daming nirescue talaga. Barahan na, wala gadibdib ng baha. Grabe, tapos, gadibdib yung baha, ang lalim. Ang dami na nagpupo sa Facebook, puro taranta na yung iba. Kaya nga. Siyempre, anong nangyayari? Baka parang end of the world lang nangyayari. Feeling mo pagka ganun pala, yun ang nararamdaman mo. Kala mo katapusan na ng lahat. Yes. Tapos, sabi ni Papa S, para the end of the world na yung yung naramdaman niya. Kasi ibig sabihin lang, talagang matindi yung dating ng bagyo, talagang lumubog. Pero sa Bible kasi guys, yung paggunaw ng mundo, hindi na dagat. Ang based sa Bible, sa lahat ng mga Kristiyano diyan, sa Bible kasi apoy. Hindi na tubig. Paano ni Noe yun, yung tubig? Yun talaga. Mas matindi yun. Talagang baha talaga yun. Patay lahat, pati hayop noon. Eto kasi sa atin, wala pa yan, guys. Abang, lang yan hanggang bewang lang, Mababaw pa yan. Pero sa panahon ni Noe, talagang kasing taas ng bundok. Pero ang sa Revelation, sa pagdating ng panahon, apoy na gagamitin. Hindi na sa tubig. Pero ibig sabihin, nagbigay lang ng halimbawa si Papa S dito na talagang grabe. Grabe yung dilubyo na dumating nitong nakaraang bagyo, At kahit naman sino kakabahan. Pero mo, hanggang lang yan guys, bewang niya. Hanggang dibdib. Matangkad si Papa Eds. Di ba? So talagang mataas yun, Tapos nung umaga medyo nakahinga-hinga ako. Tapos, pero ganun pa man, pa rin ako sa mga tao na nung naglabas ako ng bahay, nagpunta ako sa sentro para magkuha ako ng magpa-load at magkuha ng magbili ng mga kailangan namin. Sa mga gilid-gilid, marami ako nakita mga kawawang tao. Siyempre, bilang charity vlogger para inabutan mo sila. Hindi pa. Wala pa akong dala nun kasi sakto lang na para naawa ako sa mga nasa paligid na tao. Nakakadurog yung puso mo. Oo, nakakadurog ng puso yung mga tao nakikita mo. Yung isa, bibigay ko na sana yung pang yung pang load ko, sabi mo. Kaso wala na talaga sorry dun sa di ko naabutan. Kita nyo guys, alam nyo guys yung ganitong tao na parang he feel guilty kasi hindi niya naabutan yung tao na dapat niyang tulungan. Biri mo, panload ibigay niya. Para sa akin, kasi kahit parang ikaw sa point na yon, parang ihirap din ibigay yung pangload. You know why? Kasi nasa nasa oras ka ng kagipitan Kasi may isip mo din guys, paano kung kailangan ko ng load, di ba? At may mangyari sa'yo. So, sino mag-rescue sa'yo? Wala kang contact. So, minsan mapapaisip mo yon, pero sabi nga ni Papa S, kumbaga panload na ibibigay, mamaya ibigay mo panload. Mamaya baka mainsulto pa, di ba? So, minsan nagda-doubt ka na tulungan pa Kaya minsan ako, naiintindihan ko si Papa S doon. Syempre, talagang ibig sabihin, sagad na talaga siya. Kaso hindi niya, ang maibibigay niya ng panload, di ba? Mamaya mapagkamalian pa siya. So maraming senaryo talagang kinonsider si Papa S. Pero ang point ko lang dito guys, makikita mo dito talagang napakabait na tao to si Papa S. Kaya ngayon nagsasabi si Japina. Sama guys, totoo lang yung tao na yun, napakasinungaling nun. Napakasamang tao nun. Wala akong pakialam kung sinasabi niyang INC siya. Kasi ang kilala kong INC, mababait. Katulad ni Papa Eds. Kita mo guys nakaramdam siya ng guilt. Kasi hindi niya natulungan yung tao na humingi pa siya ng sorry. Kasi hindi niya natulungan. Diba? Ganito yung taong kasi sabihin na di daw dapat tulungan to. Maraming taong dapat mahirap na Para sa akin, dapat tulungan si Papa S. Kasi yan, si Papa S, talaga marami na pinatunayan yun. Na talaga nagpo-focus siya sa pagcha-charity. Pwede natin. Di ko naabutan. Kasi wala talaga. Ang dami nila saktuhan lang yung ako. Ang hirap sa gano'n na parang gusto mong tumulong pero parang wala kang magawa ng oras. Diba? Tama. Anong may papayo mo sa mga kababayan natin na nasa ganta ng bagyo na para mabigyan mo sila ng lakas ng loob na makabangon ulit sa nangyari?
Una sa lahat, siyempre magdasal tayo. Amen, no? I-ano natin sa Diyos. Amen. Wala na eh, kahit yun lang masasanggahan natin pag sa ganitong kahit gaano katibay, pwedeng sirain niya ng bagyo. Kahit ano. Nakita nyo guys, sabi ni Papa Eds, kahit gaano katibay, di ba? Kayang sirain niya ng bagyo. No, ang point niya lang, siya dito, na parang tayo wala tayong mapagyayabang. Hindi natin pwedeng ipagyabang ang isang bagay kasi isang iglap kayang sirain niya ng disaster. 'Di ba? So kaya napakahirap magyabang, no? Isang iglap, kita niyo may mga namatay, may nawalan ng bahay, may natabunan ng lupa. So 'di ba? Kaya wala bilang tao, wala tayong may pagyayabang dito sa mundo. No? Kaya pinakamalaga sinasabi niya magdasal sa Panginoon, yun po talaga ang best. The best talaga. Siyempre, gagawa ka pa rin. Pero siyempre, primary, dapat tayo manalangin at itiwala natin lahat sa Panginoon. Pwedeng sirain niya ng bagyo na kahit ano, hindi tayo dapat maging kampante. At siyempre, bago man ang bagyo, dapat be prepared. Yes, be prepared. Huwag nating masyadong na baliwalain parang ay ganito okay na tayo. 'Di ba? Tama siya doon eh. Yung sinasabi na kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit ito lang guys, logic lang. Kahit manalangin ka, umiyak-iyak ka diyan, kung hindi ka rin naman kikilos, wala din. 'Di ba? Kaya pag nalalangin ka sa Panginoon, ipanalangin natin, nabigyan tayo ng lakas. Kapag mayroon tayong lakas at buhay, gamitin natin lakas at buhay natin at talino natin kung paano tayo makakasurvive. Kaya iba, naghihintay lang ata. Kaya sabi natin, manalangin ka maghapon. Kung wala ka namang ginagawa, wala din. Kailangan pa rin kumilos at be prepared. Tama doon si Papa Eds, di ba? Manalangin tayo, pero kikilos pa rin tayo. Hindi tayo nakanganga. Iba nakanga. Paano darating ang biyaya ng Panginoon sa'yo? So, kumilos ka pa rin, di ba? Natuloy natin. Basta nasa bahay tayo, ganyan. Tingnan natin yung sitwasyon. At kung hindi kaya ng bahay natin or tawag dito, delikado ang ating kalagayan. Mas agad natin, huwag natin masyadong pagpahalagan yung mga naadyang gamit. Kasi okay lang mawala yan, pero pag buhay na wala, mahirap nang mabalik yan. Galing, ano? Yeah. Alam mo, Papa, napabili mo ako dito. Talagang si value ni Papa Ed at even yung spiritual niya. Napakaganda, guys. Napakalayo kay Japina na sinungali. Na maninira pa ng pagkatao. Kaya ako sinasabi ko talaga, tanga siya tsaka bobo. Biruin mo, hinahanap ko ebidensya. Hanggang ngayon hinahanap ko ebidensya niya. Saan mo nakita at narinig yan na binigyan ng 30 sacks of rice si Papa Ed. Hanggang ngayon wala. Kaya galit na galit siya. Ultimo bayag ko tsaka titi ko pinapakailaman niya. Kasi hindi niya kaya yung argument ko eh. Sabi mo tiklop ako. Ngayon nakiki-content ka na naman sa Kalingap. Sabi mo kulto. Hindi nga ikaw nagpasikat kay Papa Eds at kay Joy Diwata. Mahiya ka nga, wag mong gamitin yung religion mo. Sana kung kilala ko lang ministro mo, isusumbong kita. Ang dami mong kabalastugan na ginawa kahit babae ka pa, wala akong pakialam. Huwag mong iano sa akin kasi babae ako. Bata ako. Nasa legal age ka na, hindi ka na bata, tanga. Huwag ka magsasalita dyan ng kasinungalingan. Nako po guys Kaya guys, patawarin. Talagang wala akong tiwala dyan sa babae na yan. Not unless magbabago siya. Tuloy natin. Nung nakapanood nga ako bro ng yung bang namatay sa may mga video naman. Sobrang naawa ako. Nakakaawa yan. Naiiyak ako. Kasi nakakaawa yan, Vincent Calyada. Naalala ko yung batang natabunan ng lupa. Awang-awa ko. Tsaka yung matanda, inanod ng tubig. Ay nako guys. Temo tayo. Kasi lagi ko iniisip parang tayo safe. Tapos sila, ganun pala nangyayari. Sobrang kakadurog ng puso, di ba?
So ayan, salamat bro sa advice mo para sa mga tao na salanta ng bagyo na always dapat mag-pray at saka huwag magkampante. Tama yung bro yung sinabi mo. So ayan bro, may gusto ko bang sabihin kay Beyonce na ayan. Yun lang gusto ko tanong. Diba, hindi ka nakapunta yung that time kasi syempre mahirap na magsuong ka sa mga ganung delikado, di ba? Oo. So, naintindihan ko yung gusto mong sabihin. Syempre, alam mo naman may tutulong sa kanya doon, may liligtas kumbaga kung may mangyari mang na hindi na inaasahan. So, ano yung maisasabi mo kay Beyonce, bro? Maging aware at maging alert lang sa lahat ng mga ng ganitong klaseng At syempre, i-update yung kami, tayong lahat dito kung may mangyari man, para, para medyo may alam tayo, hindi tayo mabibigla. Sa mga nangyayari. Can stay safe lagi. Ingat, YP. Amping. Amping. So ayan bro, baka may huling kang mensahe sa mga minamahal mong supporters sa iyo, sa EDC. Syempre, una sa EDC, salamat sa pagiging so, bilang grabing suporta sa ating sa channel natin at syempre sa lahat ng ating mga tinutulungan at sa ating love team, thank you po. At sa lahat ng supporters solid, thank you rin po sa walang sawang pagmamahal at pag-pray sa atin. Grabe pag-aalala nila nung tayo. Salamat po. Okay po sa Kalinga Pedro. Sana okay din po kayo lahat ng nasalanta ng bagyo. Ingat po. God bless po sa inyo lahat. Yan. Salamat bro. Grabe. Thank you. Grabe, talagang, alam nyo guys, saludo ko dito sa yung sinasabi ni Papa S. Ito talagang napaka ko, na mas lalo kong at napabilib at nakita ko dito kung gaano niya kamahal si Beyonce.